Naku po, ano 'to mga tol, China, pinasabugan daw ang Taiwan mga kapatid 'no. Panonoorin natin 'tong videong 'to mula kay Sa Iyong Araw, eto mga tol, at bibigyan natin siya ng reaction video and commentary. Pero bago yan siyempre hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Sa Iyong Araw mga tol, at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, siyempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na ganito. Partikular mga tol kapag ang pinag-uusapan may kinalaman sa West Philippine Sea. Alright, so wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. China, pinasabugan ang Taiwan. China has launched military drills around Taiwan. Well, China's successful launch of the satellite triggered Taiwanese authorities to issue emergency warnings to residents. Ito na nga ba ang simula ng World War? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Alright mga kapatid, ulit hindi tayo magbibigay ng balita o hindi ako maghahatid ng balita sa inyo. Tayo'y magre-reaction lamang sa isang content o sa isang video mga tol, at tayo'y magbibigay lamang ng komento. Alright? Ang pagsabog ng satellite ng China ay nag-udyok ng air raid alert sa Taiwan bago ang eleksyon. Naglabas ang Taiwan ng isang pambansang alerto sa air raid matapos lumipad ang isang Chinese satellite sa southern airspace nito ilang araw bago ang isang mahalagang eleksyon ng pagkapangulo sa Taiwan. Okay. So, lilinawin natin mga tol, hindi pinasabugan, alright? Hindi, no? So, naglabas sila ng warning na syempre mag-ingat ang lahat dahil pwedeng pumalpak yung pinakawalang satellite launch. Nag-launch ang China ng satellite at rocket mga tol. At yun ay nagpadala ng mga babala sa bawat cellphone ng mamamayan mga tol ng Taiwan. Ang mga gumamit ng mobile phone sa buong islang ito ay nakatanggap ng isang mensahe na nagpapala sa kanila na mag-ingat para sa inyong kaligtasan. Ang presidential alert ay nagbigay din sa kaba bago ang mahalagang eleksyon ng pagkapangulo at lestura. Talagang sinakto no? Noong Sabado, matagal ang itinanggi ng China ang Taiwan bilang bahagi ng sariling teritoryo nito at inaakusahan ng pakikialam sa boto. Ang self-governing island ng pakikialam sa boto teritoryo nito. Matagal ang itinanggi ng China ang Taiwan bilang bahagi ng sariling teritoryo nito. Baliktad. Ng matagal nang itinanggi ng Taiwan ang China bilang bahagi mga kapatid, no? Baliktad 'yon. Kasi ang sabi rito, matagal na daw itinanggi ng China ang Taiwan. Mali, kasi nga inaangkin ng China ang Taiwan, no? Hindi nila itinatanggi, bagkus kinukuha nila. Ayaw nga nilang pumayag na humiwalay ang Taiwan eh. So mali lang siguro ng basa rito Sa Iyong Araw. Ng pakikialam sa boto. Ang self-governing island na may 23 milyon na tao ay isang mahalagang punto ng alitan sa pagitan ng China at ng United States of America sa kaharian sa Asia. Sinasabi ng analista na ang mga eleksyon ay nagpapahayag sa takbo ng ugnayan sa pagitan ng Beijing at Washington. Okay. Ang satellite ay nilunsad mula sa Xichang Satellite Launch Center sa lalawigan ng Sichuan sa China. Ayon sa depensa ng Taiwan, sa oras na 15:03, oras na lokal, sa halos parehong oras ng alerto, inanunsyo ng CCTV ng China na ang isang satellite na may pangalang Einstein Probe ay inulunsad na may buong tagumpay. Sinabi ni Joseph Wu, ang kalihim ng panlabas na bagay ng Taiwan, na ang pagsulputan ng satellite sa Taiwanese airspace na ganong kabilis bago ang eleksyon ay isang gray zone na aktibidad ayon sa ulat ng Reuters. Kapag ang isang rocket ay hayagang lumilipad sa ating kalangitan, ang ilang mga tube o debris nila ay babagsak sa riyon na ito, sabi ni Chi Wu na nasa isang news conference nang ipadala ang alerto. Iyan ang dahilan kung bakit ilalabas ang aming pambansang sentro ng alerto ang ganitong uri ng babala. Ito ay nangyari na noon, sinabi ng Taiwan, na sinusundan ng kagawaran ng kanilang depensa at takbo ng satellite upang naangkop na magbibigay alam at sumagot sa sitwasyon. Ang satellite ay mataas na mag-cross sa airspace ng Taiwan, sabi ng kagawaran. Ayon sa media ng Taiwan, ito ang unang beses na naglabas ang kanilang pamahalaan ng ganitong uri ng pambansang alerto. Oo, kasi nakalagay missile, flyover Taiwan airspace, be aware, no? So, kapag ikaw ay isang residente dyan, lalo na halimbawa OFW ka dyan, nagtatrabaho ka dyan, di ba?
tapos makaka-receive ka ng ganitong klaseng message, 'di ba? Ay talagang kakabahan ka kasi missile fly over Taiwan airspace mga tol. 'Di ba hindi mo alam kung ano yung lumilipad na yun na posibleng sa kinakatayuan mo mismo bumagsak, 'di ba? Inakusahan ni Eric Chu, ang chairman ng pangunahing partido ng oposisyon sa Taiwan na Kuomintang o KMT, ang gobyerno ng Democratic Progressive Party o DPP, ng paggising na takot, lalo na ang paggamit ng term na missile sa English na version ng alerto. Ito ay naglalaman ng alerto ng air raid. Paglipat ng missile sa airspace ng Taiwan, mag-ingat ka. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko na ang pagsulputan ng satellite ay maaaring mag-udyok ng ganitong alerto. Marahil ay nagulat ang lahat. Iniisip na ito isang missile, ngunit lumabas na ito ay isang satellite lamang. Kahit iniisip ko na ang Ministry of National Defense ay nagtatangkang linlangin ang publiko sa paglabas ng ganitong alerto, anya. So pwede talaga makapagdulot yun, no, ng pagkabalisa o ang kaguluhan mga tol sa mga makakabasa kasi ang pinakawalan ng China ay hindi naman talaga missile kundi isang satellite mga tol. Humingi na paumanhin ang kagawaran ng depensa ng Taiwan sa maling pagsasangguni sa missile sa mensahe ng mga mobile phone. Ayon sa European Space Agency, ang Einstein probe ay isang kasunduan sa pagitan ng ahensya ng Chinese Academy of Sciences at ng Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics. Ang satellite ay nagmamasid sa misteryosong transitory phenomena sa universe na katulad ng pagliyab ng pagputok na may layuning ipakita ang marahas at hindi gaanong kilalang aspeto ng cosmos, sabi ng news agency ng China noong Martes. Noong Disyembre, iniulat ng media ng Taiwan ang paglipad ng mga carrier rocket ng China sa isla. Ayon sa ulat ng Focus Taiwan noong December 10, isang carrier rocket na inilumsad din mula sa Xichang ay dumaan sa southwestern Taiwan sa labas ng kalawakan na kung ating mapapansin, mga kaibigan, totoo man o hindi totoo, ang pag-launch ng mga rocket missile patungo sa Taiwan, isa lamang ang sigurado natin, tumitindi na ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China at ipanalangin natin na nawa ay maging maayos ito habang maaga pa dahil baka huli na ang lahat at pati ang buong mundo kabilang ng Pilipinas ay damay sa kaguluhang ito. Isa rin to sa mga kinakatakutan din ng ating gobyerno mga tol na hindi naman talaga natin makakaila na tumitindi ang tensyon mga tol sa pagitan ng Taiwan at China. At sabi nga ng China ay ang hinihiling na independence ng Taiwan ay imposible. Meaning sa madaling salita, hindi nila talaga pakakawalan ang Taiwan. Kaya nga pati yung mga pagbate ng ibang mga bansa sa pagtatagumpay ng pagkakahalal dito sa bago nilang presidente ay kinagagalit ng China mga tol. Kasi habang tumatagal, the more na dumadami ang kaalyado, the more na dumadami mga tol, ang mga nagiging kaibigan ng Taiwan, parang mas lalo pang nagiging mahirap para sa China na isakatuparan yung kanilang balak na talagang bawiin, no, itong Taiwan mga tol. John 14 verse 27, huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang binibigay ang mundo. Kaibigan. Totoo naman mga tol, no? Actually, itong mundo natin mga kapatid ay pansamantala lang. Hindi naman talaga ito yung tunay nating tahanan. Hindi naman ito yung tunay nating pamamalagian. Kaya nga meron tayong hangganan dito sa mundong to, di ba? Maikli lang ang buhay ng tao mga kapatid. 8 dekada lang, di ba? 8 o 9 na dekada lang mga tol. Yun yung pinaka matagal natin. Kung aabot ka ng 10 dekada, edi good. Diba? Pero ito lang mga kapatid, no? Etong nangyayari ngayon sa ating daigdig, mga kaguluhan, mga nababalitaan natin, mga banta na mga kaguluhan, ay asahan na natin na talagang mangyayari at mangyayari yan. Hindi natin mapipigil yan dahil yan ay itinakda na ng ating Panginoong Diyos, diba? Bilang palatandaan ng ikalawang pagparito ng Panginoong Jesus, diba? Dahil huhukuman ng sanlibutan ito, sabi nga ganon, maliligtas sa mga maliligtas, paparusahan ng mga mapaparusahan. Ito mga ganitong kaguluhan, ito mga ganitong mga banta ng digmaan sa mundo ay palatandaan mga tol na dapat nga nating ipagpasalamat minsan dahil at least alam natin na malapit na nga talaga. So meron na tayong panahon para makapaghanda mga tol, para tayo'y maging karapat-dapat na magmana ng kanyang kaharian. Sabi nga ganon. So ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo
dito sa video na panood natin. Comment ka na lang sa ibaba. Pwede mong i-share yung iyong saloobin about sa mga nagaganap na mga kaguluhang ganito mga tol. No, pwede mong i-share ang iyong opinion, no? Ang iyong naiisip dito sa ating comment section. Maraming salamat sa panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.